O Diyos, Panginoon, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw ang nag-iisang banal at makapangyarihan. Kami po ay makasalanan at mahina, hiwalay sa katwiran ni Kristo, sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at sa kanyang pag-akyat sa langit na ngayon ay namamagitan para sa amin, ay hindi po kami karapat-dapat sa anumang biyaya na nagmumula sa iyo. Pinasasalamatan ka po namin sa iyong pagliligtas. Pinasasalamatan ka po namin sa iyong pagtawag. Pinasasalamatan ka po namin sa pagkakataon na makapaglingkod kami sa iyo. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sapagkat kami po ay iningatan mo. Hindi mo lang kami iningatan sa gawain, iningatan mo kami sa pananampalataya sa iyo. At kami po ay iyong pinapalakas, pinapatatag sa aming isip at sa aming damdamin sa paglilingkod sa iyo. Kahabagan mo po kami sa gabing ito, sa pag-aaral namin ng iyong salita, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. James chapter 1, verse 1 hanggang verse 3. Ang ating pong magiging direksyon ng pangangaral ngayong gabi ay sa overview ng sulat na ito ni Santiago. Nung nakaraan, ang ating pong naging paksa ay kung sino ang sumulat ng sulat na ito na naging implikasyon sa atin na sa pamamagitan ng mga katangian ni Santiago, kung paano siya ginamit ng Diyos para sumulat sa iglesyang sinusubok sa pananampalataya, ay tayo ay hamunin na mag-develop ng karakter na magiging comfort at pagsaway at tagapanguna sa iglesia, tagapag-build up ng iglesia sa panahon ng pagsubok. Ngayon naman, ang magiging direksyon ay kung ano ang kalagayang inihahayag ng iglesia sa panahon ng pagsubok. At babasahin natin sa James chapter 1, verse 1 hanggang 3. Si Santiago, na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga huhulog sa sabi-sabing tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Para kanino sumulat si Santiago? Doon sa kanyang sinabi sa 12 angkan na nasa pangangalat. Sa sumunod na talata sa verse 2, sinabi niya, mga kapatid ko, na nagpapakita na ang kanyang sinusulatan ay hindi basta mga Hudyo lamang, kundi mga mananampalataya kay Kristo. Sa makatuwid ng unang iglesia, ang konteksto ng sulat na ito ay ang pagsubok sa inyong pananampalataya, kaya't malinaw na ito ay para sa iglesia na dumaraan sa matinding pag-uusig, bago pa man ganap na lumaganap ang ministeryo sa mga hintil. Kung titignan natin sa Book of Acts, nagsimula sila sa Jerusalem, chapter 2 ng Acts. At ang pagmimisyon sa mga hintil, nangyari yan sa chapter 13. Yung pangangalat na tinutukoy ni Santiago, nagsimula yun sa chapter 8, verse 1 ng Book of Acts. Sa Acts 8, verse 1. Matapos batuhin hanggang sa mamatay ang diakonong si Esteban, ang kanyang pagkamartir ang naging mitsa ng isang malawakang pag-uusig laban sa iglesyang nasa Jerusalem. Dahil dito, ang mga mananampalataya ay nagsipagkalat sa iba't ibang panig ng Judea at Samaria, samantalang nanatili ang mga apostoles sa Jerusalem. Basahin natin, makita natin. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. Ang tinutukoy na pagkamatay ni Esteban sa chapter 7. At si Saulo na tinutukoy dyan ay yung si Pablo.
na na-convert doon sa chapter 9. At nang araw na yaoy, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Ngunit at inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at siya'y tinangisa ng di kawasa. Datapwat pinuksa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae at sila'y ipinasok sa bilangguan. At ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Of course, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mitsa ng kanilang pag-uusig ay pag-uusig sa pananampalataya, pagsubok sa pananampalataya. Ang pangangalat na ito, bagamat bunga ng pag-uusig, ay ginamit ng Diyos bilang kasangkapan upang lalong lumaganap ang kanyang salita. Nanatiling sentro ng gawain ng Jerusalem. Ngunit ang ebanghelyo ay kumalat sa pamamagitan ng mga ordinaryong mananampalatayang iniusig at itinataboy. Ipinapakita nito na ang gawain ng Panginoon ay hindi napipigilan ng kahirapan. Sa halip, madalas itong umuunlad sa gitna ng mga ito. Ang kasaysayan ay nagpapatotoo, mga kapatid, na hindi makapangyarihan ng iglesia sa panahon nung siya ay komportable. Lumaganap ang pananampalataya sa panahon ng mga Kristiyano ay pinahihirapan dahil sa kanilang pananampalataya. Ang kahirapan ay hindi dahilan para ang iglesia ay mawasak, kundi lalong lumawak ang mga ministeryo nito, kagaya ng nakita natin dito sa Acts chapter 8. At yan ay nagpatuloy hanggang sa lahat ng mga apostoles ay mamatay. At pinag-aralan natin noong nakaraan, itong si Santiago ay namatay din sa pamamagitan ng pagbato sa kanya noong 62 AD. Sa kasulatan, ang pagsubok ay hindi itinuturing na purong personal na karanasan. Maobserbahan natin dito na ang konteksto ni Santiago sa pagsulat sa kanilang pagsubok sa pananampalataya ay ini-address niya sa kabuuan ng iglesia. Ang pagsubok sa pananampalataya na nagmumula sa sanlibutan ay nagiging pagkakataon upang patatagin ang pag-ibig kay Kristo at ang pagkakaisa ng iglesia. Kahit ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagturo nito. Ibig sabihin, hindi dapat natin tignan ang pagsubok bilang personal na karanasan. Sa lahat ng panahon, naging matatag ang mga Kristiyano sa panahon ng pagsubok sapagkat hindi nila ito dinala na nag-iisa. Dinala nila ito bilang iglesia, bilang magkakapatid kay Kristo. At basahin natin mismo yan sa turo ng Panginoon. John chapter 15 verse 17 to 19. John 15, 17 to 19. Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo upang kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Makikita natin dyan yung pakikisama ng mga Kristiyano sa mga kapwa Kristiyano. Ituloy natin. Kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuutan bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit, sapagkat kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Maobserbahan natin dyan, sa talatang yan, na kapag dumating ang pagsubok, ang kahirapan mula sa sanlibutan sa bawat Kristiyano, ang dapat gawin ng Kristiyano ay lalo nilang paigtingin ang kanilang pag-iibigan sa isa't isa. Kabaliktaran niya na nakikita natin sa modernong Kristyanismo. Kapag ang mga Kristiyano inuusig, lumalayo sa iglesia, akala nila, masosolve nila ang problema nila na sila lang. Hindi ganyan ang turo ng Panginoong Jesucristo. At ganyan din ang pick-up ni Juan, apostol na Juan, sa 1 John chapter 3 verse 13. 1 John
chapter 3, verse 13. Huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan. Verse 14, nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig sa kapatid ay nananahan sa kamatayan. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Tatapwat ang sino mang mayroong pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at doon ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. You see the picture. Noong panahon, nakakasurvive ang mga Kristiyano sapagkat sa tuwing sila ay naghihirap, nagsasama-sama sila. Hindi mayayabang ang mga Kristiyano na tumanggap ng tulong galing sa kanilang kapatid. At lalong hindi inuuna ng mga Kristiyano ang kanilang sariling survival pag dumadating ang pagsubok. Kung hindi, lalo silang nagkakaisa kapag sila ay nagkakaroon ng pagsubok sa pananampalataya. Kaya kung titignan natin ang sulat ni Santiago, nakasulat yan sa isang iglesia, sa isang kongregasyon, na ang inayos na problema ni Santiago ay problema ng mga Kristiyano sa isa't isa sa panahon ng kanilang pagsubok sa pananampalataya. Ang pag-uusig sa makatuwid ay hindi lamang patunay ng ating pagkakahiwalay sa sanlibutan. Ito rin ay pagsubok kung tunay ngang nananahan sa atin ang pag-ibig. Ang pag-ibig kay Kristo at pag-ibig sa kapatiran. Kung isang espiritu ang taglay-taglay natin, at habang nilalabanan natin at nilalabanan tayo ng espiritu ng sanlibutan, ang espiritu ni Kristo ang bubuo ng iglesia. Sa ganitong diwa, sumulat din si Pedro. Sumulat si Pedro sa mga mananampalataya na dumaraan sa kaparehong hirap. Ipinaalala niya na ang pakikipaglaban sa pananampalataya ay hindi laban ng Kristiyano mag-isa. 1 Peter chapter 5 verse 9. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Tinutukoy niya diyang siya ay yung Diablo sa verse 8 na parang leyong umaatungal na gumagala at humahanap ng masisila niya. Na siyang labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. Kita mo yung nangasa sa sanlibutan, alalahanin natin na itong si Pedro at si Juan at si Santiago, ang haligi ng iglesia sa Jerusalem. Pare-parehas nilang dinaan yung pag-uusig na yon. Ang mga apostoles ay hindi umalis sa Jerusalem. Ang konteksto ng sulat ni Santiago sa makatuwid, isang iglesyang nagsipagkalat sa sanlibutan. Sila ay nagdusa, sila ay nagtiis, ngunit hindi sila nag-iisa. Ang iglesia ng Panginoon ay magkakasama pa rin. Ang pagsubok sa pananampalataya ay hindi dapat pasanin ng isang Kristiyano ng mag-isa. Ito ay dinaranas, pinagtitibayan at pinagtatagumpayan ng buong iglesia bilang katawan kay Kristo. Ang salitang tukso sa verse 2, ang sinasabi doon sa Santiago sa verse 2, balik tayo sa teksto natin. Yung sabi-sabing tukso. Sinabing, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sabi-sabing tukso. Yung salitang mga hulog dyan ay hindi ang kagaya ng modernong pagkagamit ng salitang mahulog. Nang ibig sabihin, sila ay nagkasala na. Kung hindi
sila ay napunta sa sitwasyon na sila ay napapalibutan ng iba't ibang klaseng tukso. Na yung tukso na yon, pag tinignan mo sa verse 3, ay pagsubok sa pananampalataya na gumagawa sa mga Kristiyano ng pagtitiis. Hindi lamang gumagawa ang Kristiyano, hindi lamang gumagawa ang tukso, ang pagsubok sa Kristiyano upang ang Kristiyano ay maging matatag. Pag-uusapan natin yan sa susunod na mga pangangaral, lalo na pag pumukus tayo rito sa verse 2 o verse 3 onwards sa layunin ng pagsubok. Kung hindi ang pagsubok ay ginagamit din upang ihayag, ilabas kung ano ang kalagayan ng pananampalataya ng isang tao. May hahalintulad natin yan halimbawa sa laboratory. Pag tinignan mo ang tao, mukhang walang sakit. Pag tinignan mo ang kanyang panlabas na itsura, mukhang wala siyang sakit. Subalit kapag siya ay nagpa-testing sa laboratory, at tinignan ang kanyang dugo, siya ay in-X-ray, siya ay in-ECG, siya ay in-ultrasound, lahat-lahat ng klase ng testing. At pag yun ay binasa ng doktor, lalabas yung mga sakit na kahit mismo yung tao na nagpa-testing, hindi niya nararamdaman. O hindi naman kaya matagal niya nang hindi pinapansin bagamat nandun na yung mga sintomas. Ganyan ang kalagayan ng tukso. Lagi natin nababanggit sa mga fellowship natin at kahit sa pulpito na hindi tayo natutukso ng mga bagay na hindi natin gusto. At minsan, in denial tayo sa mga bagay na gusto natin. Pero pag dumating ang tukso, yung pagkakahulog natin sa tukso ay nagpapakita na mahina tayo sa isang parte ng buhay natin. Ganon din ang pagsubok. Meron tayong mga laman sa puso, laman sa isip, mga practice na hindi natin pinapansin hanggang sa dumating ang pagsubok at inihayag nito ang kalagayan ng ating pananampalataya sa harapan ng Diyos. At dahil dito, nahayag kung anong klaseng pagsubok, kung anong klaseng pagsusumikap sa pananampalataya mayroon ang mga Kristiyano sa Jerusalem nang dumating ang pagsubok. At titignan lang natin sa gabing ito ay 5. Meron tayo rito, una, yung pag-aalinlangan sa Diyos. Yung pagtatangi ng tao sa loob ng iglesia. Yung pagkapit sa makalupang karunungan, pangatlo. Yung pang-apat, yung kanilang pag-aaway-away at pagkakabahabahagi. At yung panlima, yung kanilang pagmamapuri sa sarili nilang mga plano. Isa-isahin natin. Pag dumating ang pagsubok, anong nahahayag dito? Kagaya ng inihayag sa unang simbahan. Una, pag-aalinlangan sa Diyos. Basahin natin sa chapter 1, verse 6 hanggang 8. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itunutulak ng hangin at ipinapadpad magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Napakadaling magsabi na tayo ay may perpektong pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Lalo na sa panahon na wala tayong problema, lalo na meron tayong nasasandalan, lalo na kung tayo ay hindi humaharap sa tunay na problema at suliranin ng buhay. At minsan, ay tinutuwid na tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Subalit dinidismiss natin ang salita ng Panginoon sa pag-aakala natin na hindi natin problema yung binabanggit sa salita ng Diyos. Pero pag dumating ang pagsubok, ang kapighatian at problema sa buhay, doon mo malalaman kung ang tao may pananampalataya at wala. Sa gitna ng pagsubok, ang unang gumuguho, kadalasan, ay ang pagtitiwala sa Diyos.
Ang pag-aalinlangan na binabati ko si Santiago ay hindi simpleng emosyonal na panghihina. Hindi ito basta alam mo ang talata. Ito ay moral at espiritual na pagkakahati ng isip. Isang puso na gustong umasa sa Diyos, ngunit ayaw niyang bitawan ng kanyang sariling kontrol sa buhay. Yan ang kawalan ng pananampalataya. Hindi ibig sabihin ng taong walang pananampalataya, laging lumalabas sa bibig niya is pagdududa. Minsan kung sinong tao nagsasabing nagtitiwala sa Diyos, walang pagtitiwala sa Diyos. Ang mga taong sinulatan ni Santiago ay mga taong may karunungan at ipinagmamalaki nila ang karunungan nila. Mapapakinggan natin mamaya yan pag dumating tayo sa chapter 3. Pero ito ang problema sa kanila. Yung pananampalataya nila, bagamat alam nila ang kalooban ng Diyos, nagre-rebelde sila sa Diyos. At yun ang ibig sabihin dyan ng walang pananampalataya. Pumunta ka sa chapter 4. Pumunta tayo sa chapter 4 at makikita natin kung anong ibig sabihin. Verse 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Yun sinasabi sa chapter 1 verse 8 ng taong may dalawang akala. Walang tiyaga sa kahit anong kanyang lalakarin. Kasi hindi ito basta confession na alam natin ang talata. Alam natin ang formula sa mga panalangin. Kaya lang ang question is, kapag lumalapit tayo sa Diyos, tayo ba talaga ay nagpapakumbaba sa kanyang kalooban? Kapag humingi ba tayo ng karunungan sa Diyos, ibig sabihin ba natin doon, itinatakwil natin yung sarili nating karunungan o yung karunungan ng sanlibutan na itinatanim sa atin ng sanlibutan? Kaya sinabi diyan sa Santiago na ang pag-aalinlangan sa Diyos, ang pagkakaroon ng dalawang akala sa Diyos ay kasalanan. Kaya kanyang sinabi, maglinis kayo ng mga kamay. Kayong nagdadalawa ng isip. Ang taong nag-aalinlangan ay humihingi ng karunungan sa Diyos at dumidepende sa karunungan ng Diyos habang kanyang nilalabanan ang hasik sa kanya ng sanlibutan. Tandaan natin, sa panahon ng kahirapan, si Satanas laging may alternatibo. Meron siyang alternatibong sandigan. Hindi dumating ang dyablo sa ilang para tuksohin si Kristo na si Kristo ay busog. Hindi dumating ang dyablo sa ilang para tuksohin si Kristo sa panahon na siya ay nasasarapan sa buhay. Ang taong nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat. At ang problema sa barko na inuuga sa dagat ay hindi dahil sa malakas ang alon. Tandaan natin, ang pagiging maalon ay parte na ng dagat. Subalit ang tanong, ano ang angkla ng Kristiyano? Sa panahon ba ng bagyo, siya ba'y magtatago sa pantalan? Siya ba'y magtatago kay Kristo? Si Kristo ba ang angkla ng kanyang pag-asa? Ang problema ay hindi kakulangan ng kaalaman tungkol sa Diyos, kundi kakulangan ng ganap na pagpapasakop sa kanyang paghahari sa ating buhay. Kaya malinaw ang hatol ni Santiago rito. Ang taong may dalawang isip ay hindi dapat umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Huwag ka nang umasa sa Diyos. Kung pagdududahan mo lang din ang Diyos, huwag ka nang umasa sa Diyos. Ang pananampalatayang hati ay hindi kailanman magiging matatag. At lumalabas ang panahon na yan, lumalabas ang mga bagay na yan kapag eto na ang mga pagsubok. Pag nagsisimula na yung ating mga nakasanayang apakan, unti-unti nang nabubuwag.
Kapag lumalabas na tayo mula sa pagiging palaasa sa tao at magsisimula na tayo na wala tayong ibang aasahan ay Diyos lang. Kapag tayo ay nagtatransition na mula sa pagiging isip bata tungkol sa papunta sa pagiging isip matanda, na tayo ay nag-a-assume na ng mga responsibilidad na tanging Diyos lang ang ating pwedeng asahan. Madaling sabihin ng mga bata, madali lang yan, napanood ko yan sa YouTube, nabasa ko ang manual, nakakita ko na lahat yan, pero pag dumating ang panahon na makikipagsikuhan ka na para lang masunod si Kristo sa buhay mo, doon lalabas ang tunay kung ikaw ba'y nananampalataya. Madaling sabihin na buong buhay natin, binigay natin sa Panginoon sa panahon na wala naman tayong pinagkakaabalahan sa buhay. Pero pag dumating ang panahon na nagkaroon tayo ng alternatibo, doon lalabas ang realidad kung si Kristo ba talaga ang hari sa ating buhay. Lumalabas din, pangalawa, sa panahon ng pagsubok, yung mga pagtatangi ng tao sa loob ng iglesia. Pag dumating ang kahirapan, ang unang tatamaan ng kahirapan sa iglesia, yung mga mahihirap, yung mga walang kaya, yung mga walang makain. Kapag ang iglesia hindi dumadaan sa tagutom, hindi niya madalas napapansin kung sino yung mga nangangailangan. Pero pag dumating ang pag-uusig, ang unang tatamaan yan, yung mga mahihirap. At nagkakaroon ng malaking agwat sa loob ng iglesia, yung mga may kaya, yung mga may pera, mayaman, at saka yung mahihirap. At doon lumalabas yung tamang pagtrato, yung relasyon. Yung mga mahihirap, magiging palaasa sa mga mayayaman. At sila ay magiging entitled. Na hindi na sila magsisikap. Total, tutulungan naman tayo ng mga kapatid nating may kaya. At sa isang banda naman, ang mga kapatid na may kaya, aalilain nila yung mga kapatid na walang kaya. At doon nagkakaroon ng division sa loob ng iglesia. May mga kapatid na mahihirap kapag may project sa simbahan, hindi na nagsisikap na bumahagi. Sasabihin nila, bakit ako babahagi? Wala na nga akong makain. Hayaan na natin dyan yung mga kapatid natin. Pagka may proyekto sa simbahan, ang una niyang tanong, sino kaya pwede maglibre sa akin? At dahil dyan, sa isang banda, naaabuso yun ng mga Kristiyanong may kaya. Kapag ang iglesia ay dumaraan sa kakulangan, nahahayag kung ano talaga ang pinahahalagahan ng iglesia. Lumalalim ang agwat ng mayaman at mahirap. Sa halip na ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo maging batayan ng pagtanggap, ang yaman, impluwensya at pakinabang ang nagiging pamantayan. Hindi ito simpleng problema ng asal. Ito ay issue ng pag-ibig sa kapatid. Pag-ibig kay Kristo at pag-ibig sa gawain. Ang pagtatangi ng tao ay tahasang pagsalungat sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, sapagkat ipinahihiwatig nito na ang halaga ng tao ay nasusukat sa panlabas na kalagayan. Kadalasan, ang nabibigyan na lang ng atensyon yung mga taong nakakatulong sa atin. At yung mga taong hindi nakakatulong sa atin, hindi na nabibigyan ng atensyon. Samantalang ang pagsubok sa pananampalataya ay dinadaanan ng iglesia bilang isang katawan. Sa ganitong kalagayan, ang iglesia ay hindi na larawan ng kaharian ng Diyos, kundi salamin na ng sanlibutan. Ganyan sa sanlibutan. Kung sino ang maraming pera, yun ang nasa tuktok. Lahat ng nasa baba, sunod-sunura na. Hindi na sila natututong magdesisyon sa sariling pananampalataya na tinanggap nila kay Kristo. Doon nagkakaroon ng mga Kristiyano na
alipin ng tao sa pag-aakala nilang sila'y alipin ng Diyos at sila'y malaya, pero sa totoo, hindi sila tunay na malaya. Saan lumalabas yun? Sa panahon ng pagsubok. At kapag ka mga Kristiyano sa loob ng simbahan ay hindi maingat, doon may mga Kristiyanong inaabuso at ginagawang alipin ang kanyang kapatid. Hindi ibig sabihin ng tao, dumepende sa iyo, ibig sabihin nun, masusunod na lahat ng gusto mo sa buhay niya. Hindi tama yun. At hindi naman ibig sabihin na ang kapatid ang tinutulungan habang buhay ka na lang ganyan. Kapag ang dukha ay hinamak at ang mayaman ang pinaparangalan sa iglesia, ay pinapakita ng iglesia na mas pinaniniwalaan ito ang kapangyarihan ng yaman kaysa sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Kaya pagdating sa chapter 3 ng Santiago, makikita natin na sila nagsasalitaan sila ng hindi maganda sa kanilang sarili. Well, yun sa pangalawang suliranin na lumalabas sa panahon ng pag-uusig. Basahin natin yan sa James chapter 2 verse 1 hanggang 4. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumasok sa inyong sinagoga, ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa dukha ay iyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging hukom na may masamang pag-iisip? Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Hindi yan talata upang ang mga mahihirap sa iglesia hindi na magsikap. Kung hindi ang sinasabi dyan at tinatawag ng Diyos ang mga mahihirap upang matutong umibig kay Kristo. Tinatawag ang mga mahihirap sa sanlibutan upang sa ganun sila'y maging mayayaman sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi dapat alisin ng iglesia na itong kapatiran, bagamat nangangailangan niyan, malaki ang potensyal niyan kay Kristo na yung lumago sa pananampalataya. Subalit kung sila ay hindi lalago sa pananampalataya at sila ay mag-iisip na parang mga tao sa sanlibutan, kahit mahirap sila, magiging kaaway sila ng Diyos. Sapagkat sila lumalakad na ayon sa sanlibutan. Kasulat yan sa chapter 4, verse 4 ng Santiago. Kaya pagdating sa chapter 3, sila naghatulan. Ang mayayaman nagsasalita ng masasama sa mahihirap at ang mga mahihirap nagsasalita ng masasama sa mga may kaya. Nadidevelop ang kaisipan na ganito, total, ikaw ang mayaman at kapatid kita sa Panginoon, tulungan mo ko. Samantalang itong kapatid na ito na mahirap, hindi niya inaayos ang kanyang sarili. At hindi rin nagiging maganda ang pakikitungo ng mga Kristiyanong may kaya sa mga kapatid na walang kaya. Sa panahon ng pagsubok, pangatlo, makikita ko anong klaseng karunungan ang iyong kinakapitan sa buhay. Kung ikaw ba ay lumalakad ayon sa karunungan ng Diyos o lumalakad sa karunungan ng sanlibutan. Basahin natin sa chapter 3, verse 13. Nanggaling ang talatang ito sapagkat sinaway sila ni Santiago sapagkat hindi nila kayang kontrolin ang kanilang bibig. Imbis na sana ginagamit nila yung bibig nila para pagpalain ang tao, ginagamit nila yung bibig nila para sumpain ang tao. Sa chapter 3, verse 13 hanggang 16, basahin natin, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabubuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan.
Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling labang sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Hindi mo maobserbahan sa mga Kristiyano sa huling panahon, hindi ba kapag ka ang mga Kristiyano salat sa pera, ang iniisip puro pera. Ginagamit nating dahilan ng kahirapan para tayo ay lumakad kagaya ng mga tao sa sanlibutan ito. Lumalabas yun sa panahon ng pagsubok. Lumalabas sa panahon ng pagsubok, lalo na pagka tayo ay wala. Kung paano natin nire-resolba ang ating mga problema. Paano natin pinangangatwiranan yung ating mga pagsisikap. Anong filosofiya mo sa buhay? Paano mo sinusolusyonan? Paano mo sinusolusyonan ang mga suliranin mo? Yan ang katanungan. At ito sa mga sinulatan ni Santiago, ginajustify ng mga Kristiyano yung kanilang pag-iimbot kasi wala sila eh. Wala silang pera, so kinaiinggitan nila yung may mga pera. Kaya sila naghahangad. At dahil sa sila'y naghahangad, palibhasa wala silang mga kakayanan para pagpalain sila ng Diyos at karaniwan talaga hindi sinasagot ng Diyos ang kanilang panalangin dahil masasama ang kanilang intensyon. Yung kanilang paghahangad na uuwi sa inggit at yung inggit ay nauuwi sa galit, puot. Nagagalit sila sa mga kapatid nila. Sapagkat ang kapatid nila pinagpapala. Samantalang dumadaan ang iglesia sa pagsubok, apektado ang buong sanlibutan, tataasan ang mga bilihin, at may mga Kristiyanong namumuhay sa pag-iimbot, nanonood. At sabi ng Panginoon, kung meron kayong pag-iimbot sa inyong puso, kayo ay naiinggit, nagkakampi-kampihan kayo, huwag kayong magmapuri, sapagkat ang karunungang taglay ninyo ay hindi yan makalangit na karunungan. Yan ay makalupang karunungan. Yan ay makalaman na karunungan. At yan ay makadiablo na karunungan. At hindi mapapansin na iglesia yun. Lalo na kapag umaapaw ang mga material na pagpapala sa iglesia. Kung ano-anong pinagtatayo nila mga project, kung saan-saan nakakaabot ang kanilang mga ministeryo, pero hindi nila nakita, ang mga puso nila, mukha na silang pera. Lumalabas yan sa panahon ng pagsubok. Kaya pinapadaan ng Panginoon ang iglesia sa pagsubok para malaman natin sa ating sarili. Ano ba talagang makinarya ng pag-iisip natin sa ministeryo, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Nadidisrupt na ang kapayapaan sa loob ng church. Isipin mo, kahit sa loob ng sambahay. Supposedly, yung bulsa natin, hindi naman karugtong ng puso. Pero pag wala ng laman ang pulsa, karaniwan ang puso nababagabag. Anong klaseng karugtungan yan? Hindi pwedeng kapag wala na tayong pera, maiinit na ang ulo natin sa isa't isa. Anong klaseng karunungan ang nilalakad natin na minsan hindi natin mahahalata yun kapag mabigat ang ating bulsa at ang ating wallet ay makapal. Hindi natin nahahalata na ang kapayapaan na kinukultivate natin sa sarili natin ay marupok na kapayapaan. Kaya sinabi niya sa verse 16, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungan, buhat sa itaas, una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan at walang pagpapaimbabaw. Kaya hindi mo pwedeng turuan ng tao o maging mapayapang tao ka, maglingkod ka sa Diyos ha. O ito, bigyan kitang pera. Ayusin mo paglilingkod sa Diyos, no?
Kailangan matuto yan mag-submit sa karunungan ng Diyos. Kaya sa ilalim ng pressure, pag napipressure tayo, ang unang tanong, anong gagana? Maraming Kristiyano nagsasabi, magsisikap kami para matugunan yung aming commitment. Para makatulong kami sa iglesia. Pero tignan mo nangyayari sa buhay, nahihiwalay sa salita ng Diyos. Tumitigas ang puso habang lalong lumalayo sa kalooban ng Diyos. Anong karunungan kanilang ginagamit? Kalooban ba ng Diyos na paglingkuran mo siya, samantalang ang puso mo ay nalalayo sa Diyos? Hindi kalooban ng Diyos yan. Dahil una sa lahat, hindi kailangan ng Diyos ang paglilingkod mo. Ang kailangan niya, yung puso mo. Sa halip na humingi ng karunungan mula sa itaas, ang iglesia ay umaasa sa karunungang makasarili, mapag-imbot, at mahilig sa paligsahan, pagalingan. Ito ang karunungang mahusay sa taktika, ngunit hindi banal. Nilinaw ni Santiago na ang ganitong karunungan ay hindi neutral. Hindi ito simpleng alternatibong pamamaraan. Espiritual itong usapin. Ang karunungang hindi mula sa Diyos ay nagbubunga ng gulo at kasamaan sa loob ng iglesia. Hindi mo ba napapansin? The more na ginagaya natin ang sanlibutan, napupuno ang iglesia ng mga taong hindi talaga nananampalataya sa Panginoon. Napupuno ang iglesia ng mga taong manggagamit lang. The more ang sistema ng sanlibutan, gamitin nating paraan. Kaya nga, hindi yan karunungang galing sa Diyos. Sapagkat para ka nagpasok ng Trojan horse sa loob ng iglesia. Nagpasok ka ng anay sa loob ng iglesia at sa ating mga pamilya. Ito ang nahahayag sa paraan ng pananalita. Kita mo, binabantayan natin yung mga fellowship. Supposedly, pag nagpe-fellowship tayo, nag-uusap-usap tayo tungkol sa mga realidad ng buhay, pero paano natin yan, paano yung buhay natin ngayon, ay naiahayo natin sa salita ng Diyos. Pag tinignan mo sa fellowship, may kita mo may mga usapan na puro kamunduhan lang. At minsan, may kalaswaan pa. Na hindi dapat ganun ang fellowship sa loob ng iglesia. O kaya dapat, pag nag-usap tayo ay nananalangin sa Panginoon. Kahit pa pag dumarating ang panahon na pag-uusapan natin ang mga suliranin ng mga kapatid natin, hindi para pagchismisan, kundi para ipanalangin natin sila. At para maunawaan natin ang kanilang kalagayan. Sapagkat, sabi rin ni Santiago, yung dila, maliit lang yan. Pero parang posporo yan. Nakakasunog ng kagubatan. Buti pa yung hayop na papaamo. Yung barko na pagkalaki-laki, nakokontrol sa pamagitan ng maliit na timon. Pero yung dila, ang liit-liit niyan, ang hirap kontrolin. At minsan, hindi na salita ng Diyos ang lumalabas sa bibig natin. Minsan, diyan tayo sa iisang dila, lumalabas ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa dila din yan, lumalabas ang pagreklamo sa Diyos. Sa dila, lumalabas yung pagwasak sa tao, at sa dila, lumalabas din yung pagpapatibay sa tao. Kapag ang tagumpay ang naging sukatan kaysa sa katapatan, ang resulta ang inuuna kaysa sa kabanalan, ang iglesia ay dahan-dahan ang lumilihis mula sa daan ng Diyos. Pang-apat, yung pagkakabahabahagi. Sibilisado tayo mga tao, kaya hindi tayo mag-aaway-away ng lantaran. Pero hindi ibig sabihin na walang naggugrupo-grupo sa iglesia, walang pagkakabahabahagi. Nag-uumpisa yan sa ating attitude sa isa't isa. Basahin natin sa chapter 4, verse 1 hanggang 3. Saan nagbubuhat ang pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba nagbubuhat dito sa inyong kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nag-iimbot, kayo'y wala. Kayo'y nag-iimbot kayo pero hindi nyo nakukuha. Kayo'y nagsisipatay, kayo'y nangangainggit. At hindi maaaring kamtan.
Kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ang alitan sa loob ng iglesia ay hindi nagsisimula sa doktrina, kung hindi napipigil, kung hindi sa hindi napigil na pita ng laman. Kapag ang kagustuhan ng tao, bumangga yan sa salita ng Diyos. Balit hindi nag-giveaway ang kagustuhan ng tao, magsusunod niyan pagka mangyayari yan, pagkakabahabahagi. Ang pagsubok ay naglalantad ng mga pagnanasa na matagal nang nanahan sa puso. Yan, kung anong laman ng puso mo, yun ang lalabas. Kapag tayo ay nalagay sa alanganing sitwasyon. Kagaya ng lagi sa ilustrasyon, kapag kumuha ka ng baso, punuin mo at lumakad ka dyan at natabig ka, kung anong laman ng baso, yun ang lalabas. Diba? Kung halimbawa, ang dahilan ng ating pagsasama-sama ay pagnanais sa kapangyarihan, kasikatan, sariling kaginhawaan, at dumating ang pagsubok, paano natin ma-maintain yung fellowship natin? Kapag hindi mo nakuha ang gusto mo, magkakaroon na tayo ng split, magkakaroon na tayo ng pagkakabahabahagi. At kapag yung pagkakabahabahagi na yan ay hindi na-address ng maaga, magre-resulta na yan sa mga bulgara na alitan. Isipin mo mga Kristiyano, pinag-aawayan, pera, utang. Hindi dahil sa may utang ang kapatid, kung hindi dahil sa una pa lang ang puso niya nalayo na sa Diyos at meron siyang gusto na hindi niya nakukuha. At doon magsisimula, kadalasan, iisa-isahin niya na lahat ng naitulong niya. Iisa-isahin niya na lahat ng mga nagawa niya. Na kung tutusin, naglingkod ka pala sa Panginoon eh. Kung naglingkod ka sa Panginoon, bakit nagkaganyan ka? Kasi nahirapan ka ba? Mahalagang pansinin natin mga kapatid, hindi sinisisi na Santiago ang kakulangan ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ang Panginoon. Sabi niya, kapag tayo nangangailangan ng karunungan, hindi natin maintindihan ang sitwasyon, humingi tayo sa Panginoon. At magbibigay siya ng karunungan, hindi siya manunumbat sa atin. Ang problema ay hindi dahil sa ang Diyos hindi nagbibigay at hindi sumasagot, kundi dahil ang mga tao ay humihingi na may maling layunin. Pinagpapala tayo ng Panginoon bilang isang katawan upang magamit tayo lahat sa isang layunin ng Diyos, na tayo maging isang ilaw ng sanlibutan. Pag pumasok ang pagkakanya-kanya, hindi yun kalooban ng Diyos. Ang iglesyang nakatuon sa sarili ay tiyak na magkakawatak-watak, sapagkat ang sariling pita ay hindi kailanman nagbubunga ng kapayapaan. Subukan mo. Kaya nga dapat mauna sa atin palagi ang karunungan ng Diyos. Lumalabas yan sa panahon ng pagsubok. Pag nagkaroon ng pagkakataon na dumaan ang simbahan sa bagyo, tignan mo kung sinong unang magliligtas ng kanyang sarili. Naalala ko tuloy yung isang Kristiyano nag-message sa akin. Kapag may problema, kapag nakakita niya yung mga kapintasan sa iglesia, nandun siya. Pero sa panahon na may pinagbubuhatan tayong magkakasama, wala siya. At sinabi ko sa kanya, gayon naman pala eh. Hindi sana bumawi ka sa Panginoon. Kaysa mag-self-pity ka dyan, na hindi ka nakakabahagi kapag ang iglesia may binubuhat, paano nililigtas mo sarili mo eh? Diba, isipin mo, yung barko nagkaroon ng butas sa ilalim. Oh, may butas sa ilalim. Ang una mong ginawa, tumalon. Kumuha ng bangka. No, kala mo saan ka dadalhin ng bangka mo? Kung matapala namin ang butas, di sa pare-parehas kami mag-e-enjoy. You see? At lumalabas yun, yung division na yun.
sa panahon ng pagsubok. Kahit ang Kristiyano, minsan hindi niya alam. Panlima at huli, lumalabas yung pagmamapuri sa mga sariling plano. Siguro konektado rin ito doon sa karunungan kanina. Lumalabas kapag sinusubok tayo kung anong karunungan ang ginagamit natin sa buhay. Chapter 4, verse 13 hanggang 16. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doon 1 taon, mga ngalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mabubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Datapwat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. At yan na. Dahil ang iglesia dumadaan sa pagsubok, iisipin ng Kristiyano, paano kaya ako makakataka sa pagsubok na ito? Imbis na ayusin nila yung kanilang mga problema, tatakasan nila yung pagsubok nila. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, may mga taong laging palagay nila, alam nila lahat, kumpiyansa sila. Hindi sa Diyos, kundi sa kanilang sariling kakayanan na magplano. Ang pagmamapuri sa sariling mga plano ay hindi lang kayabangan. Para kang ateista sa ginagawa mo. Kahit ang mga dyablo, hindi nila dinideny ang Diyos. Masahol ka pa sa dyablo kung hindi ka mananalig sa Diyos. Diba? Ang dyablo nanginginig eh. Pag sumasampalataya sa Panginoon, nanginginig pa. At ang dyablo kapag gagawa ng masama, nagpapaalam sa Diyos. At pinahihintulutan ng Diyos yun ayon sa kanyang sariling layunin. Bagamat ang Diyos ay hindi pinanggagalingan ng kasamaan. Pero isipin mo, si Satanas hindi gumagalaw. Pero maraming Kristiyano na mas masahol pa kay Satanas. Na parang walang Diyos. Ito ay pamumuhay na parang ang bukas ay tiyak at ang Diyos ay optional. Ang ganitong saloobin ay hindi tahasang pagtanggi sa Diyos sa bibig, ngunit tahasang pagbura sa kanyang pagpapasya sa ating buhay. Kakalimutan natin ang buhay natin parang singaw lang. Sa dami ng plinano ng mga Kristiyano sa kanilang buhay, paglingon nila, ang dami nilang sinayang na buhay. Sa panahon na dapat gagamitin sila ng Diyos, hindi sila ginagamit ng Diyos. At magtataka sila, pag gusto na nilang magseryoso, yung mga nanatili sa Panginoon, yun ang nagsipaglago. Kaya siya marami magmamalaki, magmamapuri sa tagal nila sa gawain. Pero kung mag-uusap lang tayo ng matino, sa tagal mo sa gawain, ilang beses na nagplano ka na, ang Diyos talaga ang nagplano, na yung ginawa mo talagang ayon sa salita ng Diyos. Diba? Para kay Santiago, ang ganitong pagmamapuri ay masama, sapagkat inaagaw nito ang lugar ng Diyos bilang Panginoon ng panahon, direksyon at buhay. So kapag sinusubok tayo, lumalabas sa mga bagay na yan. Hindi lang bilang personal, kundi sa buong iglesia. Maaaring hiwa-hiwala yan. Maaaring sa puso ko lumabas ang pagmamapuri sa aking sariling kalooban at sa ibang bahagi naman ang pagwatak-watak. At pagkatapos sa ibang bahagi naman ay ang karunungan na hindi nagaling sa Diyos. Isipin mo kung magsasabay-sabay yan, ano mangyayari sa iglesia ng Panginoon. Kaya nga, ang pagnanasa na tayo ay makasurvive sa panahon ng pagsubok ay hindi para isalba ang buhay natin, kung hindi maging instrumento tayo ng Diyos na maisalba natin kasama ang mga kapatid natin na dumaraan din sa pagsubok. Pare-parehas tayo na dumadaan sa mga suliranin at iba-ibang suliranin, pero hindi dahilan yan para pabayaan natin ang pananampalataya kay Kristo.
Ang pagsubok ay hindi tunay na kaaway ng iglesia. Ang tunay na panganib, yung maling pagtugon ng iglesia pag dumarating ang pagsubok. Hindi sinisira ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng pagsubok. Sa halip, inilalabas niya kung sino at ano ang tunay na laman ng ating mga puso. Ang sulat ni Santiago ay hindi isinulat upang aliwin lamang ang iglesia sa kahirapan, kung hindi gisingin ang iglesia sa pagiging kampante nito. Ituwid ang iglesia sa mga bagay na hindi natin alam na taglay ng ating puso, pero dapat nating ituwid. Ipinapakita nito na maaaring dumanas ng pag-uusig ang iglesia at gayon paman maging mahina sa pananampalataya. Hindi lahat na nagtitiis ng hirap malakas ang pananampalataya. Maaaring maghirap ang iglesia pero makasarili. Maaaring ginagawa natin ang pagtulong at paglilingkod para makasurvive at hindi talaga bilang pagbubuhat ng krus ni Kristo. Maaaring tawaging magkakapatid ang isa't isa, ngunit namumuhay naman tayong magkakahiwalay at para tayong magkakalaban. Bakit? Sapagkat maraming ayaw sa paraan ng pamumuhay na nakasulat sa Biblia. Kaya ang hamon ay hindi lamang itanong natin, paano tayo makakaligtas sa pagsubok? Kundi, anong lalabas? Nakatangian natin kapag tayo ay sinusubok. Ang iglesyang patuloy na nag-aalinlangan sa Diyos, nagtatangi ng tao at umaasa sa makalupang karunungan, nag-aaway at nagmamapuri sa sariling plano, ay isang iglesyang nabubuhay pa sa ilalim ng sariling paghahari, hindi sa paghahari ng Diyos. Ang panawagan ni Santiago ay malinaw, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Talikuran na ang pusong hati. Baka pinapadaan tayo ng Diyos sa kahirapan sapagkat kung ikaw ay makakatikim ng rebuke at sasabihin sa iyo, nagdadalawang isip ka, baka hindi ka maniwala. Ang pananampalatayang may reserba ay dapat nang iwanan. Ang pagsunod na may kondisyon. Ang pagsubok ay dapat magbunga ng mas malalim na pagtitiwala, mas dalisay na pag-ibig sa kapatiran at ganap na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kung ang iglesia ay nagpapatuloy sa sariling karunungan, sa sariling pita ng laman, sa sarili niyang direksyon sa buhay na siya lang ang gumagawa, hiwalay sa kalooban ng Diyos, ang pagsubok ay magiging daan sa pagkakawasak ng iglesia. Hindi yan mabubuo sa paggawa ng mga project. Parang simbahan lumago, magpa-commitment kayo ng magpa-commitment kayo na magpa-commitment. Kung talagang totoo yun, bakit tambak sa record ng kapatid natin, yung mga miyembro na ang lalaki ng commitment, di tinatapos? Yun ba talaga ang paraan para magsumikap ang mga tao? Hindi. Kailangan mo magpasakop sa Diyos. Hindi pera ang usapin para tumibay ka. Hindi yun. May kapatid pa nga tayo rito na nung oras na ng singilan ng commitment, ang sabi niya, wala akong matandaan na may commitment ako. Diba? Kung talagang namumuhay ka sa pag-ibig, kailangan pa bang by commitment ka? Dapat alam mo na dapat kang tumulong. Meron kang pangako o wala kang pangako, magkakapatid tayo sa Panginoon, hindi dapat tayo nag-iiwanan. Ngunit ang iglesia ay lalapit sa Diyos ng may pagsisisi at pagpapakumbaba. Ang parehong pagsubok ang magiging kasangkapan ng Diyos upang patatagin, dalisayin at ihandi ang kanyang bayan. Di ba naiisip? Kapag tumibay ka sa pananampalataya, patitibayin din niya ang relasyon mo sa kapatid mo, na magiging kasaba mo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag kang magmalaki na matibay ang pananampalataya mo na sanay kang mag-isa. Dahil ang pag-ibig, hindi yan love yourself lang. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Kaya kung talagang tumibay ang mga Kristiyano sa pananampalataya, hindi ba nila pagtutulungan ang kanilang gawain sa Panginoon? Kaya nga, kailangan malaman ng mga kapatid natin na kung sila'y sinusubok, huwag silang mahiya na mag-open sa iglesia. Sapagkat paano natin sila tutulungan?
Paano natin sila mapapayuhan? Sapagkat minsan yung mga kahirapan na dumadaan sa atin, tayo rin na may gawa. At minsan pag binigyan ka ng payo, hindi mo naman gagawin. Di ba? Isip mo, pinayuhan ka ng pastor, di mo ginawa. Sa palagay mo, maliit na bagay yun? Hindi maliit na bagay yun. O pinayuhan ka ng kapatid mo, hindi mo ginawa. Sa tingin mo, maliit na bagay yun? Hindi rin maliit na bagay yun. Winalang bahala mo yung biyaya ng Diyos na pinadaan sa iyong kapatid. Ang tanong ngayon ay kung may pagsubok, paano natin haharapin? Magpapasakop ba tayo sa Diyos? Magpapadala ba tayo sa tukso? O magpapasakop tayo sa Diyos na nagpapahintulot ng pagsubok upang hindi lamang natin tuluyang makilala si Kristo, kung hindi makilala rin natin ang ating kahinaan, hiwalay kay Kristo. Sapagkat ang iglesia nagpapasakop sa Diyos ay hindi lamang nakakalagpas sa pagsubok, ito rin ay hinuhubog ng Diyos para maging tapat hanggang wakas. Palain tayo ng Panginoon. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, Panginoon, banal at makapangyarihan ka sa lahat, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Kung kami po ay dumaranas sa panahong ito ng mga kagipitan, hindi mo po disenyo, Panginoon, na kami ay magwalang bahala sa gawain ng Diyos. Kung hindi, Panginoon, iyo pangang sinusubok kami upang makilala namin ang aming sariling nahiwalay sa iyo na wala kami magagawa. Kung ang mga kahirapang pinahihintulutan mo sa buhay namin ay nagtuturo sa amin na maging makasarili, o Diyos, patawarin mo kami sa aming pagiging makasarili. Kung ang mga kahirapang pinahihintulutan mo sa amin ay naging dahilan para itaboy mo kami para kami mataboy sa sanlibutan, at isipin namin ang iyong karunungan ay hindi sapat na karunungan sa aming buhay, patawarin mo kami. Napakarami naming hinihingi sa iyo na hindi mo ibinibigay, na kadalasan ng dahilan nyo ay sapagkat hindi namin naiintindihan ang iyong kalooban sa buhay namin. Sumasama ang loob namin sa iyo pag hindi mo kami pinagpapala. Nagdadamdam kami sa iyo kapag hindi nasusunod ang gusto namin. Sa lahat ng ito ay patawarin mo kami. Kung sinasabi namin na ikaw ang una sa amin pero hindi ka talaga nauuna sa aming puso, at hindi kami dumidepende sa isang buhay na nananalangin sa iyo, tumatawag sa iyo sa umaga, tumatawag sa iyo sa gabi, nagme-meditate ng iyong salita, aming isip ay napanghihinaan ng loob. O Diyos, tulungan mo kaming lumakas bilang isang iglesia. At kaming nandito, Panginoon, ipinakita mo sa amin kung ano ang maaaring mangyari kapag kami ay humaharap sa matinding mga pagsubok sa iglesia. Ano ang dapat naming bantayan? Dapat naming i-uphold ang iyong karunungan. Dapat naming bantayan ang mga pagkakabahabahagi at ang mga pag-aaway-away na nanggagaling sa masasamang motibo at masasamang pagnanasa. Dapat naming bantayan ang mga kapatid namin na kung magplano ay parang walang Diyos. Ilang beses na silang mapapahamak sa kanilang ginagawa pero hindi pa rin sila natututo. Tulungan mo kaming lahat, Panginoon, na pagsalitaan namin ang aming kapatid sa pag-ibig, sapagkat lahat kami dumadaan sa pagsubok. At hindi excuse ang pagsubok para magbebelde sa iyo, sapagkat tinuturuan mo kami. Hindi excuse ang kahirapan para pabayaan namin ang aming mga kapatid at ang aming iglesia, sapagkat hindi lang kami dapat magsama sa mga masasayang bagay,
kundi sa paraan din ng pagpapatibay mo sa amin. Sa ganito mo kami palalakasin. Hindi lang kami mag-aambagan kapag may project ang church, dapat din kami mag-ambagan sa buhay ng isa't isa. Dapat kaming manalangin para sa isa't isa at magdamayan sa isa't isa sa anuman ang aming kalagayan, sapagkat kami iglesia mo. At minahal mo kami, tulungan mo kaming magmahal sa iyo at magmahal sa aming mga kapatid. Ipaunawa mo sa mga kapatid namin, O Diyos, at pagtibayin mo sa aming isip na hindi lamang namin dapat isipin kung paano kami makakasurvive sa buhay, kung hindi paano rin makakasurvive ang aming mga kapatiran. Pagpalain mo kami, Panginoon, upang tulungan namin ang mga kapatiran namin. Bigyan mo kami ng karunungan para ang mga kapatid namin na kulang sa kaalaman ay maturuan namin ang iyong karunungan. Lalo-lalo na, Panginoon, kung ang mga pagdedesisyon nila sa buhay ay nagdadala sa kanila sa mga suliranin na hindi dapat nilang buhatin. Patatagin mo matatanda sa iglesia at magtayo ka sa iglesia ng mga kikilalanin namin mga haligi sa pananampalataya. Mga taong hindi lang nagtiis, kung hindi nagtiis kasama ng iglesia, na nagumpay na kasama ng iglesia, kasama ng Panginoon. Kaya pinupuri ka namin sa iyong mga salita at tulungan mo kami sa pagpapatuloy namin sa sulat ni Santiago. Pinagpala mo kami ng iyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.